Sino pang hindi ko na pangalanan? Si Brosa, si Castro, si Ilago. Si Kuliamat. Ipahuli natin. Si Ilago, member yan ng National Youth and Students Bureau. Ang trabaho niyan, mag-recruit at infiltrate sa hanay ng kabataan at estudyante, student council at iba pa. At marami pang mga sektor ng kabataan. Sa likod ko, nakamiting niya si Sara Ilago when she was still part of NUSP. At ang meeting na yon ay underground meeting sa Central Luzon. Consultation for election. See? So, alam ko ito kasi yan ang pinagdaanan ko for almost 18 years sa kanila. Yan ang pinagdaanan ng buhay ko. Kaya nothing to hide. Mas maganda nga, ika nga ni Chris Aquino, ang kanyang buhay ay lantad sa publiko. It's better for me to go out and live the life that I am doing and going to take, even though it will mean a death sentence for me. Wala nang choice eh. For how long tayong ganito? Si Kuliamat bang panghuli? Yeah, si Kuliamat ang panghuli. Si Kuliamat ay galing din sa Mindanao, Northeastern Mindanao. Urban Party Committee din siya doon. At siya ay member din ng CPP. You can imagine Kuliamat, katribo niya si Dato Jomar Bocales na pinatay ng NPA 3 weeks ago sa Surigao area. And yet, not a single word of condemnation coming from her. Katribo niya manubo. Why? Hindi man lang siya mag-condemn, even just for the tradition na katribo mong pinatay. Sana man lang nagsabi ka man lang, ma'am, na ako po'y nananawagan sa CPP, NPA, NDF, itigil niyo ng pagpatay na ito. Kung pwede ay ang mga katribo ko, pabayaan niyo na kung ano ang kanilang pipiliin. It appears, Kuliamat and the rest are not only conspirators but willing and open enablers of the CPP, NPA, NDF. Ang problema, napakahina ng batas ng gobyerno natin. Without anti-subversion law, and hindi ganun kadali gamitin ang Anti-Terrorism Act, naiikutan nila ang batas, nabubutas nila ang batas, nagagamit nila ang batas, nakakapagkunwari sila. Because it is not very easy to file cases against them legally. The only way for the people to understand and for them to feel yung kanilang ginagawang pangluloko at panggagatong at panunulsol sa mamamayan at pagsira at pagwasak sa ating bayan is the way for us to come out. This way is the way that they should understand. Saan po ito patutungo? Lastly po, before kung may mga schedule pa kayo. Ma'am, sige ma'am. Yeah. May nagtatanong sa online, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, ka Eric? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ang ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ibabagsak nila ang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Tina Palabay ng karapatan, alam ito ng mga binanggit ko mga personalidad. Yes, kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang kagalingan at karapatan at ang kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ang ideolohiyang itinakwil at ibinasura na yung ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sige nga, if you're not fighting for Marxism, Leninism and Maoism, say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism and Maoism kasi ito ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo na mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be, tapos ito lahat. Lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP, NPA, NDF for all its terrorism, then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung bakit sila hindi naguguluhan sa mga batang namatay, hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yon. Tama po. Kung doon ka po sa CPP, NPA, NDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itinuro sa iyo,
na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karahasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga Panginoong may lupa, asindero, burgesya, komprador, malalaking politiko, lahat ng mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP and PNDF, kakagaya ng mga nagkukunwari dyan na hindi CPP and PNDF, nagamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan. Natatanggap nila ang kamatayan, natatanggap nilang may nasisira na kabataan, may nawawasak na pamilya. That is the reason. Okay, so, bakit hindi nila ikondena ang CPP, NPA, NDF? Mga sinungaling naman sila. Ba't hindi sila magsinungaling? They cannot lie to themselves. They can only lie to the people because they are CPP, NPA, NDF. It is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh. Pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi-DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is the disciplinary action. DA, disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nila ang biruan sa loob ng CPP and PNDF, wala pang pinatay ang CPP and PNDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago ka patayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member ng pinatay ka. Kasi expelled ka. Kalokohan, di ba? Yeah. So, hindi namin pwedeng magawa yon at hindi nila kayang gawin yan nila Tede Casino. Ilang beses mo na siyang na-challenge, ma'am eh. Yeah. Nila Zarate, nila Gaite, nila Brosas, Castro, and the rest. Kasi, iisa lang sila. Iisa lang sila. And pag ginawa nila yan, parang itinakwil na rin nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Dapat po mag-resign na si Colyamat, Gaite, Ilago, Castro, Brosas, and Zarate. Dapat mag-resign na po sila kasi sila po ay nag-aabuso sa pundo ng bayan. Hindi po ito nagagamit para sa pagpapaunlad ng bayan but instead nagagamit nila sa pag-promote ng agenda ng CPP, NPA, NDF. Kung hindi sila magre-resign at paninindigan nila na hindi sila CPP, NPA, NDF, then go back to our challenge. Hindi ko po ito challenge ito ng buong mamamayang Pilipino worldwide, pati dito sa bayan natin. Then you condemn and reject CPP, NPA, NDF for all their crimes, terrorism, and for all the bloodshed and destruction that they brought to our nation. And pledge your loyalty to the institution of government, your loyalty to the Constitution of the government because you are in Congress, and pledge your loyalty to support all efforts of the government pertaining to bringing peace and security and ending the local communist armed conflict. If you cannot do that, then matik na. Alam na kung ano kayo. Maraming salamat po.